Exodus chapter 20, verse 2 to 17. Ito ang 10 utos ng Diyos. Ang unang kautusan, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pangalawang utos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, unang kawangis man. Ito po yung mga inukit na imahe. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Halimbawa, yung OMG, huwag na po kayo magsasalita nun. Lahat ng mga jokes tungkol kay God, hindi dapat kayo nagjo-joke kasi walang kabuluhan yan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Maglaan tayo palagi ng time sa Panginoon para alalahanin siya at sambahin siya. Actually, everyday dapat lagi nating inaalala ang Diyos. Manatili tayo araw-araw na holy, righteous. Ikalima, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, ang ika-6. Ikapito, huwag kang mangangalunya. Isa rin sa pangangalunya, guys, kapag nagnanasa ka sa hindi mo naman asawa. Ang pangwalo, huwag kang magnanakaw. Pangsyam, huwag kang magbibintang o magsisinungaling sa iyong kapwa. At ang pangsampo, huwag kang mapag-imbot. Ibig sabihin, huwag kang mapagnasa, huwag kang mainggitin. Sabi sa mga taga-Galatia chapter 3 verse 24, kaya nga ang kautusan, ang naging patnugot natin upang tayo ay dalhin kay Kristo, upang tayo ay maging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. So, hindi natin yun kayang gawin ng mag-isa lang tayo. Itong 10 Commandments, hindi na dapat tayo alipin ito dahil pinalaya na tayo ng Panginoong Jesus dito. At malalampasan lang natin ang lahat ng klase ng kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Sa Santiago 2, verse 10, ang sino mang tumutupad sa buong kautusan, ngunit natisod sa isang bahagi ay nagkasala sa buong kautusan. Meaning, kung sa 10 ito ay may patuloy kang ginagawa, you're still a sinner. Hindi po tayo pwedeng mamatay na tayo ay alipin ng 10 utos na to. Dahil kagaya nga ng panaginip ko na ikwento ko sa live ko, may matinding paalala po ang Diyos kapag tayo ay komportable or hindi tayo nagre-repent, nagmamatigas pa tayo na okay lang to. Hindi okay ang 10 Commandments na binibreak natin. Isa po yung paalala sa Diyos kasi once na namatay tayo at nasa impyerno tayo, wala nang alisan doon. Morning and night, forever and ever, ito-torment tayo doon. Lahat tinotorture sa'yo, emotion mo, spiritual mo, physical mo. Tanggapin nyo ng Panginoong Jesus sa life mo. Sikapin po natin maging matuwid sa bawat araw ng ating buhay, magsisi sa kasalanan. Panoorin nyo na lang po yung panaginip ko. Actually, pangalawang panaginip ko na yan. Good morning, guys. Morning po. Time check, it's 3:56 a.m. Nagising po ako dahil sa isang panaginip sa isang babala. Matindi po yung panaginip ko ngayon para sa lahat ito ng tao. Ang unang-una kong sasabihin tungkol sa panaginip ko, huwag po tayong mamatay. Huwag po tayong magpatuloy hanggang sa tayong mamatay na tayo ay komportable sa kasalanan. Lahat ng klase ng kasalanan na pwede nating gawin, na alam nating pinasusuklaman ng Diyos. Dapat po ay hindi tayo maging komportable dito kasi hindi natin masasabi kung bukas buhay pa tayo. Yung pagtulog natin, pinlano natin yan. Pero yung paggising natin, hindi natin yan pinlano. Bawat araw na tayo ay nagigising pa. Yun ang binibigay ng Diyos na pagkakataon para tayo ay manumbalik sa Kanya upang tayo mabuhay ng matuwid. Ako ay ma-Christian. Tinanggap ko ang Panginoong Jesus sa buhay ko last year and nabaptize ako as a Christian November. So from July to November, ako naging official na Christian. And sobrang sinner ako, namatay na ako ng 2 anak. So I take it as a punishment. Kasi nga, talagang mahabang panahon na namuhay ako sa kasalanan, na hindi man lang ako nag-pray everyday, na na-experience ko yung pagsisinungaling, yung pagiging fornicator, nag-commit din ako ng abortion. So as in, siguro yung 10 Commandments, talagang na-break ko. Talagang sobrang nasa darkness ako, yung nagiinom, nakikipagbarkada, name it guys. So, ayun, kaya I became a Christian kasi hinanap ko talaga si God. Ang daming questions sa mind ko nung namatay yung anak ko na parang naging irresponsible mother ako, ganyan.
I praise God kasi kahit nung nawala ako sa sarili ko, 3 weeks yun, kung saan pinaglalaroan ako dun ng mga evil spirits. I praise God kasi kahit anong torture sa akin nung time na yun, hindi ako kumakain, hindi ako natutulog. Parang hinahati-hati yung katawan ko, dinala pa ako sa madilim na lugar. Tapos sabi, itatapon daw ako sa impyerno, si kamatayan, nagpapakita sa akin. So sobrang dami ng kwento ng torment. Hindi ko na maisa-isa. So, the bottom line here is dumating ang Panginoong Jesus nung time na yun. But I never saw His face. And yun, binigyan niya ako ng peace. Sinabihan niya ako na pinagaling niya na ako at pinatawad. Kasi before siya dumating noon, nagdasal ako. So talagang prayer. Sabi ko, hindi ko na kaya. Sabi ko kay God, kunin na lang niya ako. Sabi ko, patawarin niya ako sa lahat ng kasalanan ko. Sabi ko, pagod na ako. Gusto ko na lang kunin niya ako. So yun yung time na dumating ang Panginoong Jesus. So, ang nakakalungkot na part is kailangan kong mamatay yung anak ko bago ko hanapin ang Diyos. Yun, inalam ko ba't namamatay yung tao. Pag namatay ba yung bata, saan mapupunta? Tapos, inalam ko kung paano ba talaga. Ang daming questions sa mind ko. At lahat yung nasagot sa Bible. And then, itong halang gabi na to, napanaginipan ko, diba? Ayun, Christian na ako, baptized na ako, I am redeemed, I am a new creation. But, I'm still human, guys. Natitempt pa rin ako. Siyempre, I tried. And sobrang, since November until now, talagang feeling ko, I'm living sa will ni God. Kumbaga, sumusunod ako sa kalooban ng Diyos. I share the word of God. Ganyan. Pero sometimes, being a human, nakakapang-judge, naiinis tayo, naiinggit, nagsiselos. Yeah, it's given. I always ask forgiveness about that. But lately, I have a viewer. Guys, it's a public confession na rin. And nasabi ko naman to sa husband ko na there is a one gifter na may viewer ako. Alam mo din to kung mapapanood mo to. Sobrang parang yung wala sa husband ko, pakiramdam ko nasa kanya. And then, ayun, naghahanap ako ng attention or love or something. Kasi hindi maganda love story namin mag-asawa. So yun, parang na-fall ako. Yan guys yung problem ko ngayon. And then, kaya siguro, binigyan naman ako ni God ng warning dito sa dream ko. It's not for me lang, hindi lang to para sa akin guys. Nung isang gabi may panaginip na naman ako. Ang panaginip ko ngayong gabi is parang, alam nyo na yun, nakipagsiping ako sa isang lalaki. Tapos alam nung asawa ko, parang he gives permission, nag-agree siya. Kasi actually financially, talagang short kami. I mean, halos hindi kami makaambag sa kuryente, sa bill dito sa bahay. So talagang parang he agreed, my husband agreed na makipagsiping ako dun sa lalaki sa panaginip ko. And then, biglang dumilim yung paligid, guys. Biglang dumilim yung paligid. Tapos, nag-warning na magkakaroon ng tornado ng Ipo-Ipo. Tapos kami daw ng asawa ko is nakakulong lang sa kwarto. And saktong-sakto nung padating yung tornado, dumaan sa amin. Tapos yun, parang dun sa panaginip ko, kami ng asawa ko nagising. Nagising kaming ganyan. Tapos alam niyo kung saan kami napunta. Sabi ng asawa ko, sabi niya sa akin, ayan, patay na tayo. Sabi niya, buto na tayo ngayon. Tapos alam niyo yung paligid. Parang sobrang gubat siya na makalat na na parang parang kang nakakulong doon. Hindi ka makaka-get out sa lugar na yun. Kalansay kami pero na-recognize namin yung isa't isa sa panaginip ko. Tapos yung place is gubat na talagang madilim yung ambience. Tapos merong 4 na creation na demonic spirit, as in mga evil spirits. Parang devil sila. Yung isa, para siyang, alam niyo yung malaking garapata na parang may pagka-spider. Ganun siya kalaki. As in malaki siya. Tapos may boses na nagsasalita. Nagsalita yung isang demonyo. Sabi niya, bakit kayo nandito? Sabi ganun sa amin. May iba namang mga demonyo, natutuwa, parang tuwan-tuwa sila. Sabi, okay, wala na. Hindi na kayo makakaalis dito. Sige nga, umalis kayo. Sabi ganun. Tapos nagtingin ako sa bandaro, may isang daan. Papunta dun sa kung saang something. Sabi ko. Pero sa mind ko sinabi ng mind ko, wala ring daan, papunta yun sa fire, dun sa impyerno mismo na. Parang
yung pinuntahan namin is bungad lang ng impyerno. Papunta siya dun sa ano. Sabi ko, wala tayong pupuntahan. Tapos yung asawa ko, parang he's crying in his heart. Parang kasi wala na din eh. Alam niyang yun yung end namin. Tapos ako sa isip ko, hindi ko matanggap na mapupunta ako sa impyerno. Sabi ko, I'm a Christian. Bakit kailangan pumunta ako sa impyerno? Sabi ko ganyan. Sabi ko, bakit ganun? Tapos nag-isip na ako na nag-isip. Sabi ko, bakit nandito ako? Tapos, sabi ko, imposible to. Tapos, pinagpipilitan sa akin ng mga evil spirit na makasalanan ka kasi, kaya ka nandito. Parang, sa mind ko lang ha, pero hindi na siya nagsasalita na ano. Parang they are talking to my mind na. Tapos, sabi ko, hindi pwede, aalis kami dito. Parang, sabi ko, hindi pwede nandito kami. Sabi ko, aalis kami dito. Sabi ko, alam ko, niligtas na ako ng Panginoong Jesus. Parang sa mind ko, iniisip ko, niligtas na ako ng Panginoong Jesus, pito na siya sa krus, sabi ko, bayad na yung kasalanan ng mga tao dahil sa sakripisyo niya. Sabi ko, kaya nga naging Christian ako eh. Tapos yun, nangulit na naman yung isang demonyo, sabi, paano kayo makakaalis dito? Sige nga, parang nagtatawa na sila, ganyan. Sabi ko, kailangan ko ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus lang ang kailangan namin para makaalis dito. Salita ako ng salita, sabi ko, hanggang sa nagpipray na ako, sabi ko, Jesus Christ, please save me. Please save us. Tapos yun guys, nung sinabi ko yun, parang nagkaroon, nag-transition, nawala kami sa area na yun, parang may portal na gumanyan, tapos bumalik kami sa isang area. Nung time na yun, parang bumagsak kami sa isang place naman na, dito na sa earth, matindi yung napala namin sugat, as in magkatabi pa rin kami, na ano pala kami, nadala kami nung ipo-ipo dun sa panaginip ko guys. Tapos yun, may message si God. Sabi ko, kailangan ko din daw itong ipaalala kahit sa aking mga kapatid, sa lahat ng tao. Ang message ni God is yung sinabi ko na kaunahan. Ang sinabi ni God, hindi dapat mamatay ang tao na siya ay komportable sa kasalanan, sa kinasusuklaman ng Diyos. Ano ba ang mga kasalanan na ito? 10 commandments guys. Hindi tayo pwedeng mamatay na hindi tayo nagsisi sa kasalanan. Hindi tayo pwedeng mamatay na hindi tayo nakapagbagong buhay. Ito yung paulit-ulit kong sinabi. Kaya isa lang din ang malinaw na Bible verse na nandoon sa pangyayari na yun. Diba? We can't get out from that place. Anong sabi ng Panginoon? Pinaalala niya yung kanyang sinabi sa kanyang banal na salita, sa kanyang banal na aklat. I am the way, the truth, and the life. Siya lang yung way para makaalis tayo sa ating destinasyon. We are all hellbound people, guys. Sabi nga sa Romans 3:10, kahit yung simpleng kasinungalingan mo, you are hellbound. Kaya walang taong matuwid, wala kahit isa. Sabi sa Romans 3:10. At sabi din ng Panginoong Jesus sa Luke chapter 13 verse 3, unless you repent, you will all likewise perish. Kung tayo ay patuloy na namumuhay sa kasalanan at sinasabi natin na, ay mahal naman ako ng Diyos, di niya ako paparusahan papuntang impyerno. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, hanggat hindi ka nagbabagong buhay, ikaw ay mapaparusahan. So, paano ba yung repentance? Ito guys, yung pagsisihan na natin yung ating kasalanan, change of mind, change of heart. Ibig sabihin, kung ano yung ayaw ni God, talikuran na natin yan. Magbagong buhay na tayo. Tanggapin na natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Today is the day of salvation, not tomorrow. Kasi tomorrow is not promised, guys. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa atin bukas. At magtutuloy-tuloy ang ating espiritu. Ang spirit natin magtutuloy-tuloy at times 3 yung kung ano yung emotion, kung ano yung physical na feelings natin, magtutuloy-tuloy yan, guys. Times 3 yung sakit or yung hopelessness, yung pains, lahat. Kaya, sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. We repent. Mamuhay tayo ng matuwid. Kasi we fear God. We love God.